Nang sinalakay ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2000 at 22, inakalang mawawala sa Ukraine ang access nito sa Black Sea ayon sa mga military analysts sa buong mundo. Ang buong hukbong dagat ng Ukraine ay binubuo lamang ng isang frigate at ilang patrol boat. Sa kabilang dako, naroon ang mabagsik na Black Sea Fleet ng Rusya na binubuo ng halos 80 barkong pandigma at submarino. Inaasahan ng Rusya ang ganap na kontrol sa dagat sa lugar na iyon. At nagawa nila ito sa loob ng ilang buwan. Ngunit may hindi inaasahan. Binago ng Ukraine ang naval warfare magpakailanman. At sa proseso, hindi lang nila pinantay ang laban, tuluyan nilang winasak ang daan-daang taong lakas pandagat ng Rusya. Narito ang 10 paraan kung paano naging pangunahing manlalaro ang Ukraine sa pagkontrol sa Black Sea. Ito ay batay sa mga tunay na pangyayari. Sinasang-ayunan ito ng mga numero. Noong mid-2000 at 25, nasira o nawasak ng Ukraine ang mahigit 24 na barkong Ruso, kabilang ang Kilo-class submarine na Rostov-on-Don. Dahil dito, napilitang tumakas ang natitirang bahagi ng Black Sea Fleet ng Russia papunta sa kanilang mga pantalan, kung saan halos wala na silang silbi. Mahigit 30 barko at submarino, kasama ang kanilang mga punong barko, ang nawala na ating pinag-uusapan. Bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kagamitan ang pinatumba sa dagat ng isang bansang walang hukbong dagat. Ang mga natirang buhay ay ginagamit na ngayon bilang target practice para sa umuusbong na kakayahan ng Ukraine sa long-range na pandagat. Ngunit ang mga numero ay bahagi lamang ng kwento. Ang nagawa ng Ukraine ay kumakatawan sa pinakadramatikong tagumpay sa karagatan sa makabagong panahon. Ang mga taktikang kanilang sinimulan ay magbabago sa hinaharap ng bawat labanan sa dagat. Alamin natin ang 10 revolusyonaryong paraan ng Ukraine para gawing kahihiyan ang dating di mapigilang Black Sea Fleet ng Russia. Ang pangunahing diferensya at maaring ang pinakamalaki ay nagawa ng Ukraine ang imposible dahil napilitan sila. Sa halip na sumunod sa mga patakaran ng Russia, kinailangang paulit-ulit na baguhin at paunlarin ng Ukraine ang kanilang mga estratehiya. Pangunahin itong dahil sa lubhang asimetrikong digmaang pandagat ng Ukraine. Biglang naging mas epektibo at nakamamatay ang mga pamamaraang depensibo. Maibubuod ito sa pagkakaiba ng doktrinang pandagat ng Russia at Ukraine. Ang Russia ay sumusunod sa klasikong pag-iisip noong panahon ng Soviet. Malalaking, magkakaugnay na operasyon ng hukbong dagat na pinamumunuan mula sa sentral na utos. Ito ay lumilikha ng malalakas, ngunit madaling mahulaan na mga pattern na kayang asahan at labanan ng mga desentralisadong serbisyo ng intelihensya ng Ukraine. Kung ipinaglalaban mo ang kaligtasan ng iyong bayan, hindi mo kailangang sundin ang mga tradisyonal na patakaran ng labanan sa dagat. Ito ay lumilikha ng isang desentralisadong estruktura na nagpapalinaw na ang pagbuhos ng lahat ng meron ka sa problema ang tamang paraan. Nagdulot ito ng 3 pangunahing pag-unlad: mga minang dagat, cruise missile, at naval drone. May sapat na supply ang Ukraine ng mga minang pandagat mula pa noong panahon ng Soviet. Inilapat ng Ukraine ang daan-daang mina sa mga malamang na daraanan ng pagsalakay sa baybayin, ngunit mahirap matukoy ang eksaktong bilang nito. Dagdag pa, naglagay din ang Russia ng mga mina sa baybaying dagat malapit sa Ukraine, kadalasang para hadlangan ang kalakalan mula sa Odessa, na mas lumala ang sitwasyon. Ito ay nagresulta sa akusasyon ng Russian Ministry of Defense na naghulog umano ang Ukraine ng mga mina sa mas malalim na bahagi ng Black Sea. Bagaman iginiit ng Ukraine na ang mga ito ay mula sa Crimea, mga supply na kinuha ng Russia noong aneksasyon ng 2000 at 14 at sinadyang pinakialaman upang lumutang palayo sa baybayin. Naharangan ng Ukraine ang mahahalagang daungan sa baybayin nito mula sa mga barko ng Russia. Sa kabila ng mga pangyayari, gamit ang kaalaman sa mga taktika ng Russia, naglagay ang mga marinong Ukrainian ng mga mina sa estratehikong paraan para hindi masyadong maapektuhan ang kanilang mga barkong pangkalakalan. Ginamit ng Ukraine ang bagong RK-300 at 60 MC Neptune Coastal Defense System na may R-300 at 60 missile na may mas malawak na saklaw para sa mas malalayong distansya. Dahil dito, nagkaroon ng kakayahan ang Ukraine na tamaan ang mga target na nasa 700 at 30 milya ang layo. Ang subidin na pangas, ang kombinasyong ito kasama ng short-range artillery na kayang tumama sa loob ng ilang dosenang milya mula sa baybayin ng Ukraine ay nakatulong sa pagtayo ng mahalagang mine artillery missile defensive triangle.
Subalit ang mga kakayahang depensibong ito ay humihina kumpara sa mga long-range offensive na naimbento halos noong digmaan, na nagdadala sa atin sa pangalawang pangunahing paraan kung paano pinilit ng Ukraine ang hukbong dagat ng Russia, ang mga naval drone. Ginamit ng Ukraine ang mga naval drone, partikular na ang mga ilulunsad sa tubig. Isa ito sa pinakamabilis na inobasyong militar sa makabagong kasaysayan, na may praktikal at mapaminsalang gamit. Mula sa wala noong unang bahagi ng 2000 at 22 lumikha sila ng dalawang pangunahing plataporma ng drone na tatakot sa Russian fleet. Ang Megura V-5 drone ang naging tumpak na tagapuksa ng barko ng Ukraine. Ang Megura ay isang maliit na drone na kahugis ng barko na may abot na 500 milya at 60 oras na buhay ng baterya. Nagbibigay ito ng mahusay na kakayahang maglayag sa bilis na 22 knots o 25 milya bawat oras para sa mabuting paglibot at pananatili sa paligid. Mahahalagang detalye ng 400 at 40 librang pampasabog na kumakarga kapag lumalapit o direktang bumabangga ang Megura sa kalabanin ay pinalalakas pa. Mas mahalaga, naglalabas ito ng live na video sa mga operator. Ibig sabihin ay maaari itong gamitin para sa mga opensibong pag-atake at para rin sa mga misyon ng pagmamanman lamang. Ayon sa isang komandante ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine. Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, ang tunay na nagbago ng laro ay ang taktikal na pag-deploy ng mga Megura sa buong Black Sea. Hindi namin sinubukang palakasin ang warhead para sirain ang barko sa isang tama. Iba ang naging diskarte namin. Inatake namin ng sabay-sabay, gumagawa ng 5 o higit pang tama sa malalaking barko para magdulot ng matinding pinsala. Ito ang naglagay kay Megura sa katulad na papel sa dagat gaya ng tradisyonal na quadcopter drones sa himpapawid. Pero dinadala ito ni Megura sa mas mataas na antas dahil sa kamanghamanghang layo nito kumpara sa quadcopter drones na maaaring makipagsabayan sa artillerya sa 12 milyang epektibong abot. Habang si Megura ang all-rounder, ang Sea Baby drone naman ang mabigat na artillerya ng arsenal ng Ukraine sa dagat. Ang pinakabagong modelo ng Sea Baby ay may 1,900 libra ng pampasabog, 56 milya kada oras na pinakamabilis, at 620 milya na distansya. Yan ay halos 4 na beses na mas malaki kaysa sa pampasabog ng Megura na dinisenyo para wasakin ang mga nakatigil na target gaya ng nakadaong na barko o infrastruktura ng paggawa nito. Sa aspeto ng pagiging all-rounder, nangunguna ang mga inobasyon ng Ukrainyano sa Megura. Noong Hunyo 2024, inihayag ng Ukraine ang Stalker 50 na naval drone na sa esensya ay mas maliit na bersyon ng Megura. Ginawa pangunahin para sa transportasyon ng kagamitang militar sa dagat. Ngunit maaaring lagyan ng 300 at 30 librang pampasabog kung kinakailangan. Dahil sa bahagyang mas maliit na cross-section at makinis na itim na katawan, ginawa ang Stalker upang mas mahirap itong matukoy at labanan ng mga puwersang Ruso. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, hindi lang ito mga bangkang kontrolado sa malayo, kundi mga matatalinong sistema ng sandata. Naging espesyalidad ng Ukraine ang night operations dahil binigyan sila ng thermal imaging at electronic warfare capabilities ng malaking bentahe laban sa mga visual system ng Russia. Nagpaputok ang mga tripulante ng Russia sa madilim na tubig sa mga halos hindi nakikitang target, habang pinapanood ng mga operator ng Ukraine ang high-definition na video feed ng may daan-daang milyang layo. Ito ang ikatlong paraan kung paano napigilan ng Ukraine ang Russian Navy. Binago ng Ukraine ang estratehiya sa kanilang naval drone matapos isiping naintindihan na ito ng Russia. Gumawa sila ng mga bangkang plataporma bilang anti-aircraft na sandata dahil kayang patakbuhin ito ng malayuan at may malaking kapasidad na kayang buhatin. Ang Megura at ang Sea Baby ay naging pangunahing pagpipilian para lagyan ng mga machine gun at anti-air missile launcher. Mas mabilis gumalaw sa ibabaw ng tubig at mahirap makita. Noong Mayo 2000 at 24 nakapagtala ang isang Megura V-5 ng 3 magkakahiwalay na pag-atake kung saan nakasira ito ng 2 Russian Mi-8 helicopter at isa pang helicopter. Ito ang unang naitalang paggamit ng totoong air-to-air missile na inilunsad mula sa drone. Ang missile na binanggit ay ang Soviet Vympel R-73, kilala bilang air-to-air. 11 Archer ng NATO.
isang short-range air-to-air missile. Ang jet launcher ay karaniwang ginagamit sa Mikoyan, Gurevich at Sukhoi na mga fighter jet at pwede itong iangkop sa drone. Epektibong magagamit na ng Ukraine ang mga missile mula sa mga eroplanong iniwan ng Soviet Union para direktang bantaan ang mga eroplanong Ruso kahit malayo sa kanilang airspace. Ginawa nila ang lahat ng iyon nang hindi kailangang magpalipad ng sariling eroplano na mahalaga para sa depensa. Ngunit kulang pa ang mga helicopter bilang target para sa industriya ng naval drone ng Ukraine. Noong Mayo 2025, mga 30 milya kanluran ng Novorossiysk, iniulat na ang mga binagong Megorav-5 ay nakapagpabagsak ng 2 Russian Su-30 SM fighter jets gamit ang air intercept missile, Sham Sidewinder missiles. Sa sinasabing unang pagkakataon na may jet na napabagsak ng isang maritime drone, isipin mo yon, 50 milyong fighter jets na winasak ng mga drone boat. Maaaring ang Sea Baby na ang susunod. Inilantad ng Ukraine ang pinakabagong version nito noong Marso 2024 na binigyang diin ang kahalagahan nito bilang multi-purpose platform. Ang mga pinabuting communication system gamit ang Starlink at may karagdagang backup ay nagdudulot ng redundancy at pagiging maaasahan. Pinayagan nito ang Sea Baby na magdala ng mga nakamamatay na pampasabog o misil malapit sa mga pantalan ng Russia. Isinasaalang-alang ang mga opensiba at depensibong misyon ng Ukraine, kasabay ng matalinong paggamit nito ng mga mina para sa pananakot at pagpigil. Nakamit ng bansa ang isang mahalagang tagumpay sa ekonomiya laban sa Russia at naibigay ang ika-4 na nakakagulat na dagok sa Russian Navy. Inaasahang magpapahirap sa ekonomiya ng Ukraine ang naval blockade ng Russia sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-export sa dagat at pagpapanumbalik ng kalakalan sa dagat ng Ukraine. Naging epektibo ang kasunduan ng higit 1 taon. Ang Ukraine, isa sa pinakamalalaking exporter ng butil sa mundo, ay nagpo-produce ng trigo at mais mula sa matabang mga bukirin nito na ine-export sa mga karatig bansa sa pamamagitan ng lupa at dagat, kabilang sa natitirang NATO at buong mundo. Pati na ang 23B na butil na inaangkat taon-taon ng China. Ang blockade ay halos naging sakuna para sa Ukraine. Noong Marso 2022, bumaba ng halos 50% ang kabuang export. At bagamat bahagyang bumalik sa normal, nanatiling mas mababa ng 237% noong Disyembre 2022 kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon. Noong taglagas ng 2023, nag-export ang Ukraine ng 55 milyong tonelada ng kargamento. Sa pagtatapos ng 2024, umabot na sa halos 70 milyong tonelada ang kanilang maritime exports. Isa ito sa mga pinakamatagumpay na operasyon ng pagbasag sa blockade sa makabagong kasaysayan na nagdulot ng nakakagulat na epekto sa ekonomiya. Ang pag-export ng Ukraine ng butil ay nagkakahalaga ng halos 10 bilyon na ginagamit para pondohan ang kanilang digmaan sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga barkong Ruso mula sa mga shipping lane ng Ukraine. Hindi lang taktikal na tagumpay ang nakuha ng mga naval drone, kundi tiniyak din nila ang ekonomikal na kaligtasan ng Ukraine. Ang naibalik na export corridor ay lumilikha ng self-reinforcing cycle. Bawat matagumpay na pagpapadala ng butil ay nagpopondo ng mas maraming produksyon ng drone na nagpapahintulot ng mas maraming pag-atake sa mga barkong Ruso na mas nagsisiguro sa mga shipping lane. Ang estratehiya ng blockade ng Rusya ay bumalik sa kanila ng matindi. Naging isang dahilan pa ng inobasyon ng mga Ukranyano imbes na maging sanhi ng kanilang pagsuko sa ekonomiya. Ito ay nagpatunay ng kawalan ng kakayahan ng Rusya na harangan ang isang maliit na bansang umaasa sa kalakalan na nagbukas ng daan para sa ganap na pagbabalik ng komersyong pandagat ng Ukranya. Ang lahat ng pagsisikap na ito ay maaaring maging walang saysay kung nabigo ang Ukraina na magtagumpay sa maagang yugto ng digmaan at naihatid ang ika-5 dagok sa hukbong dagat ng Rusya. Pinapalubog ang punong barko ng itim na dagat ng Rusya na Moskva, ang endonym ng Rusya para sa Moscow. Ang pagkawasak ng Moskva ay nagpakita sa mundo na hindi matatalo ang hukbong dagat ng Rusya. Ito ang ipinagmamalaki ng hukbong dagat sa itim na dagat at ang ikatlong pinakamalaking aktibong barkong pandigma ng buong hukbong dagat, hindi lang ordinaryong barko. Ang mga onboard defense system ng barko at ang 60 milya nitong operasyon mula sa baybayin ng Ukraine ay nagbigay dito ng halos hindi matibag na depensa laban sa anumang pag-atake. Ayon sa doktrinang pandagat ng Russia, ang mga sopistikadong air defense system ang magpoprotekta sa mahalagang yaman kontra sa banta mula sa Ukraine. Noong Abril 2022, natukoy ng mga Ukrainian ang lokasyon ng Moskva gamit ang radar at intelihensya mula sa United States. Kalaunan,
Nagpakawala ang shore-based missile battery ng dalawang Ukrainian-built R-300 at 60 Neptune anti-ship missiles na sumira sa Moskva sa pamamagitan ng pagsabog ng mga bala nito. Ito rin ang parehong mga missile na inilagay para sa coastal defenses 2 taon lang bago naging bahagi ng nabanggit na mine missile artillery defense. Ipinakita ng mga pagsusuri ng militar na ang sinasabing matatag na air defense systems ng Moskva na dapat kayang pabagsakin ang dalawang missile ay sira at napabayaan. Dahilan kung bakit nagtagumpay ang pag-atake at nasira ang barko. Ito ang unang flagship na nawala ng Russia mula noong Russo-Japanese War noong 1945 at 45 at pinakamalaking barkong pandigma na nilubog mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagkawala nito ay nag-udyok sa Russia na baguhin ang kanilang taktika. Dahil wala na ang command at control na flagship, mas nahirapan ng sobra ang pagko-coordinate ng mga operasyon ng fleet. Ang matibay na hierarchical na estruktura ng hukbong dagat ng Russia ay nahirapang mag-adapt ng mawala ang kanilang sentrong koordinasyon na nagdulot ng sunod-sunod na problema sa operasyon nila sa Black Sea. Ito ay nagpakita ng ika-6 na paraan ng pagkaproblema ng hukbong dagat ng Russia. Kahit hindi direkta sa Ukraine kundi sa mga panloob na issue, mas malalim pa sa mga taktikal na pagkatalo ang mga kabiguan nito sa Black Sea. Ang hukbong dagat ng Russia ay nahihirapan dahil sa kakulangan sa pondo, korupsyon, at geographical na pag-iisa na pinakinabangan ng Ukraine. Technical na nagpapatakbo ang Russia ng maraming barko sa Baltic, Arctic, at Pacific fleets. Ayon sa 1,936 Montreux Convention, maaaring isara ng Turkey ang Black Sea sa mga barkong pandigma, kabilang ang mga barkong pandigma ng Russia na wala sa Black Sea Fleet. Ibig sabihin nito, hindi maaaring palakasin ng Russia ang kanilang mga nawalang barko sa Black Sea. Mga barko mula sa ibang fleet ay maaari lamang kung anong ang kanilang home port ay itinalaga mismo sa Black Sea. Kaya't limitado ang kakayahan ng Russia na pigain ang Ukraine gamit ang kanilang hukbong dagat. Sinira rin ng korupsyon ang pagbili at pagmintina ng mga barkong pandigma ng Russia. Sa bahaging iyon, ang mga barko ay madalas nasa pagkukumpuni, kulang sa pyesa, o hindi maayos ang pagmintina dahil sa pagnanakaw ng pondo. Mas malala pa, tila walang ginagawa ang Russia para ayusin ang patuloy na pagkalugi at palakasin ang Black Sea Fleet. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation, nagtala ang Shipbuilding Corporation ng Russia ng daan-daang milyong dolyar na netong pagkalugi sa kabila ng pag-uulat ng bilyon-bilyong dolyar na kita. Bukod pa rito, ipinapahiwatig ng ulat na patuloy pa ring nakatuon ang Russia sa modernisasyon ng kanilang fleet at pinapalawak pa ang pagsisikap na gawing moderno ang mga barko gamit ang mas maraming cruise missile at mas epesyenteng diesel engine. Ito ay mga pambansang pagsisikap na tumutukoy rin sa mga sanggay ng Navy sa Baltic at Pacific, kahit walang direktang kaugnayan sa digmaan sa Ukraine. Karagdagan dito, ang mga limitasyon ng Turkey sa pagdaan ng mga Rusong barko ay nag-obliga sa Moscow na umasa sa mga tinatagong fleet para sa militar na transportasyon. Kahit sa Black Sea, nagdudulot ito ng karagdagang kahinaan na maaaring samantalahin ng intelihensya ng Ukraine. Lubos itong nagpapataas ng panganib at gastos sa pangangalakal, lalo na kung ikaw ay nagpapalusot. Malaking bahagi ng pondo ang napupunta sa military-industrial complex dahil halos 40% ng gastusin ng gobyernong Ruso para sa 2025 ay inilaan sa militar. Ang pagbagsak ng kakayahan ng Rusya na mapanatili ang kanilang fleet sa Black Sea at, mas mahalaga, na mapanatili ito mismo sa Black Sea, ang nagbunsod sa Ukraine na gamitin ang ikapitong paraan upang wasakin ang hukbong dagat. Noong Hunyo 2025 ikatlong beses nang inatake ng Ukraine ang mahalagang Crimea o tulay ng Kerch mula nang magsimula ang pananakop noong 2022, nagtanim ng mahigit 2,000 libra ng pampasabog sa pundasyon ng tulay ang ahensyang militar ng Ukraine. Ang mga pag-atake sa tulay ng Crimea ay may maraming estratehikong layunin bukod sa pagsira ng infrastruktura. Ito ay mahalagang linya ng supply para sa mga tropa ng Moscow at may malaking simbolikong halaga para kay Pangulong Vladimir Putin na sumasagisag sa kanyang layuning pagdugtungin ang peninsulang Ukrainian sa Russia. Ngunit ang totoong estratehikong epekto ay mula sa pagpilit sa mga yaman ng hukbong dagat ng Russia na magsilbing panlaban. Sa halip na magpakita ng lakas kontra sa Ukraine,
Kailangan na ngayon ng mga Russian ship na protektahan ang kanilang sariling mga base, linya ng supply at mahahalagang infrastruktura. Ang pagbabagong ito sa depensa ay nagbabago ng husto sa balanse ng kapangyarihan sa hukbong dagat. Ang tulay ng Crimea ay isa sa ilang koneksyon ng Crimean Peninsula sa natitirang bahagi ng Russia. Hindi binibilang ang mga sinakop na bahagi ng Donbas na palaging nasa ilalim ng mga malalayong pag-atake ng Ukraine. Ang kahinaan ng tulay ay pipilitin ang Russia na umasa sa mas mabagal at mapanganib na mga rutang panlupa para sa supply. Ngunit higit sa lahat, ang likas na panganib sa infrastruktura ng Crimea ang pangunahing dahilan. Maaaring pahinain ng Ukraine ang hukbong dagat ng Russia na magtutulak dito na iwanan ang Sevastopol. Ang Sevastopol ay naging technical na punong himpilan ng Black Sea Fleet ng Russia mula pa noong panahon ng imperyo nito. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, inilipat ang punong himpilan sa Novorossiysk. Pero nagbabayad pa rin ang Russia sa Ukraine para maidaong ang mga barko nito sa Sevastopol. Nang ma-annex ang Crimea, muling naging sentro ng fleet ng Russia ang Sevastopol. Hindi matatawaran ang estratehikong halaga ng Sevastopol. Binigyan nito ang Russia ng pinakamainam na posisyon para kontrolin ang kanlurang Black Sea at pagbantaan ang mga baybayin ng Ukraine. Ang pasilidad ng daungan na itinayo sa loob ng maraming siglo, kasama ang mga naitatag na linya ng supply at depensibong infrastruktura ay perpektong base para magpakita ng lakas pandagat. Gayunpaman, ang pagdevelop ng Ukraine ng mga long-range na naval drone tulad ng Magura at Sea Baby ay maaaring magbanta sa anumang barko o gusali sa naval base ng Sevastopol. Naging sanhi ito para umatras ang mga barkong Ruso patungo sa mga daungan ng Novorossiysk, Temriak at Taganrog na mahigit 60 milya mula sa Ukraine. Nagbigay ang Black Sky Intelligence Service ng mga larawan ng mga wasak na gusali at bakanting pantalan sa Sevastopol. Ayon sa kanilang artificial na intelihensya, enhanced na pagsusuri, bumaba ng 18% ang mga barkong natukoy sa daungan mula 2022 hanggang 2024. Ang paglipat na ito ay nagpapahina ng malaki sa kapasidad ng Russian Navy. Ang pagpapatakbo mula sa Novorossiysk kaysa sa Sevastopol ay nagdudulot ng mas mataas na konsumo ng gasolina, mas kaunting oras ng pagpapatrolya malapit sa mga tubig ng Ukraine, at mas mahirap na logistical na suporta. Mas kaunting oras para sa operasyonal na misyon ang mga barkong mas matagal bumiyahe. Noong tagsibol ng 2024 inihayag ng kagawaran ng tanggulan ng Britanya na hindi na gumagana ang Russian Black Sea Fleet sa kanilang tungkulin. Hindi na talaga ito gumagana, hindi lang nasira o nabawasan. Hindi lang tinalo ng Ukraine ang Russian Navy, ginawa pa nilang walang silbi ito as sababu sa estratehiya. Ang paraan nila ay magdadala sa atin sa punto bilang siyam. Naging matagumpay ang Ukraine sa pagtanggap ng distributed innovation, habang nabigo ang Russia dahil sa pagsandig nito sa mabagal na sentralisado at burokratikong development cycle na hindi angkop sa mabilis na pagbabago sa digmaan. Lumikha ang Ukraine ng distributed network na may mahigit 500 supplier mula sa malalaking kumpanya hanggang garahe na gawaan. Sa kabila ng pang-araw-araw na pambobomba, ang traditional na military procurement ay hindi karaniwang proseso at inaabot ng mga taon. Samantala, walang taon ang Ukraine para mabuhay bilang malayang bansa. Nabuo pa ang mga hangganan matapos ang 2014. Ang Delta Information System ang naging force multiplier ng Ukraine, na nagbigay daan sa mabilis na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang development teams, pati na rin sa mga operasyong militar. Kapag may natuklasang pagpapabuti ang isang workshop, naibabahagi agad ito sa buong network sa loob lamang ng ilang araw. Dahil sa iterative development cycle, patuloy na umuunlad ang mga drone ng Ukraine habang nahuhuli ang mga countermeasure ng Russia. Ang unang mga bangka ng Ukraine ay yari sa mga piyesa mula sa jet ski, motorboat at mga karaniwang elektroniko. Sa loob ng ilang buwan, ang mga manggagawa ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ay gumawa ng mga disenyo tulad ng Megura at Sea Baby. Ang mga kontratistang militar ng Rusya ay nahaharap sa kabaligtaran. Sentralisadong kontrol, matagal na proseso ng pag-aproba, at kakulangan sa pondo na nagtutulak sa kanila na tumanggap ng mas mababang bayad. Dahil dito, napipilitang magtipid ang mga kumpanya at gumawa ng mga produktong pasang-awa na madalas ay sumasabog pa sa kanila. Tila isa sa mga invention ni Wile E. Coyote laban kay Roadrunner. Ang korupsyon sa mga kontratista ng depensa ng Russia ay nagdudulot ng karagdagang pagkaantala at mga problema sa kalidad. Sa bawat kontratang militar, may kumukuha ng pera at inilalagay sa sariling bulsa
habang nag-uulat ng mataas na bilang ng produksyon. Kaya naman, napipilitan ang mga military planner na magplano ng mga atake gamit ang inventaryong hindi naman talaga umiiral, kaya di na natutuloy ang ilang operasyon. Ika-10 paraan ng Ukraine para wasakin ang Russian Navy. Impluwensya ng donasyon ng NATO mula sa ibang bansa. Ang suporta ng Europa para sa mga inobasyon ng Ukraine sa hukbong dagat ay lumikha ng positibong feedback loop kung saan bawat puhunan ay nagdudulot ng mga resulta na higit pa sa maaring makamit ng mga bansang Europeo sa loob ng kanilang bansa. Ang United 24, isang crowdfunding organization ng pamahalaan na humihingi ng donasyon mula sa mga kumpanya at individual sa buong mundo, ang nangongolekta ng pondo. Kahit ang mga sea drone tulad ng Megura, $250,000 at Sea Baby, $221,000 ay hindi mura. Kaya padarin nilang pinsalain o ilubog ang mga barkong nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang pondong iyon ay mapupunta sana sa pambansang depensa, kung saan ito ay gagamitin sa produksyon, pagbili, burokrasya, pagmamantine at pagtatapon ng mga lumang kagamitan na hindi na nagagamit pagkalipas ng 30 taon kahit hindi inatake ang NATO. Ang mga bansang Europeo ay nagbigay hindi lang ng pondo, kundi pati ng kumpletong mga plataporma ng hukbong dagat, pagsasanay at suporta sa intelihensya. Ang ganitong malawakang suporta ang nagbibigay daan sa Ukraine na makipagsabayan sa mas malalakas na bansa. Kasabay nito, nakakakuha ang mga kasaping militar ng Europa ng napakahalagang aktual na pagsubok sa mga konsepto ng hindi pantay na digmaang pandagat, kagamitan, mga prototype, at mga ulat kung ano ang epektibo at hindi sa isang larangan ng labanan na puno ng mga drone. Ang tagumpay ng sea drone sa digmaan ng Russia at Ukraine ay maaring magbigay ng bagong ideya sa mga military planner ng Pentagon para sa depensa ng Taiwan. Kung magkadigmaan ang China at Taiwan, 12-dosenang naval drone ang posibleng nakahanda sa baybayin, nasa ibabaw at ilalim ng tubig. Imposibleng maisip ang ganitong inobasyon bago ang 2022. Kapag natapos ang digmaang ito, ituturo ng mga military academy sa buong mundo ang mga taktikang pandagat ng Ukranya bilang isang mahalagang sandali. Pinatutunayan ng asymmetric warfare na ang inobasyon ay mas mahalaga kaysa dami. Ang desperasyon ay nagbubunga ng katalinuhan. At ang kinabukasan ng labanan sa dagat ay nakasalalay sa pinakamabilis mag-adapt. Salamat sa panonood. Para malaman ang tunay na naging pinsala ng Russia sa digmaan, panoorin ang video na ito. Para sa araw-araw na updates sa digmaan sa Ukraine at mga pandaigdigang labanan, mag-subscribe sa Military Show.